Dito naman tayo sa impeachment ni VP Sara, tama yung usapin ng mga extortionist. Basta again sinasabi ko lang, kaya ako ito i-content kasi idinidikit nila ito sa mga Duterte. And every time na ididikit nila itong mabanta na ito sa mga Duterte, didepensa tayo kasi Duterte na naman. Wala na kayong sawa, lahat na lang nasablay ninyo sa Duterte ninyo isisisi. O eto, pasok tayo dito sa balitang impeachment. Umakyat na raw sa 215 kongresista ang boboto para ma-impeach sa Kamara si Vice President Sara. Ganun karami yung boboto para ma-impeach yung Inday Sara? 200 mahigit daw? Talaga ba? Kung 200 mahigit yan, tapos na yan ngayon, katulad nung nakaraan. Pero dito natin talaga malalaman si Martin Romualdez kung totoo etong sinasabi ni Martin sa kanyang vlog nung nakaraan na I will not go down alone. I will ganito ganyan. Kung totoo yan kung totoo yan sinasabi ni Romualdez na yan, magnono siya sa impeachment ni VP Sara. Kasi meron na daw siyang apology na inextend sa sa mga Duterte. So kung magnono siya, ibig sabihin mukhang sincero siya. Sincero siya sa kanyang kumbaga sinasabi niya na malinis siya. Pero hindi ako pa rin maniniwala. Pero at least kahit papaano, yun na yung hudyat na talagang kakalabanin niya na yung naglalaglag sa kanya. But if si Martin mag-yes, kasi congressman man yan mag-yes dyan sa impeachment ni Inday Sara, ibig sabihin putang inang yan palabas na naman ito. Yung ginagawa niyang pang pananakot sa mga sangkot, another palabas na naman to mga boss. Oo, pambubudol na naman nitong pamilya ng mga hudas na ito sa Pilipinas yan. Ngayon, paano kung mag-abstain naman siya or hindi siya pumasok sa botohan, hindi siya bumoto? Ganun pa rin yun, parang yes pa din yun kasi hindi siya mabibilang. Mas okay lang na mabilang siya sa no kaysa mabilang siya sa yes. O kaya sa hindi pumasok dahil playing safe. Dito natin malalaman sa botohan, I think next week, Monday ba, Tuesday, Wednesday, basta next week, magkakaroon ng botohan yang impeachment na yan sa Kongreso. Malalaman natin kasi 'di ba inaantay na nga natin sino yung mga pipirma. Marami daw kasi diyan gusto nila pumirma na lang, pero hindi pwede yung kailangan daw sumumpa ka na at saka mag-yes ka mismo diyan sa plenaryo. Takot kasi sila yung problema niyan, kung totoo yung sinasabi na nagkaroon ng bayaran noong nakaraan na for later release, patay tayo dyan mga bossing. Kasi kung for later release tapos nakapag-down payment ka na doon sa mga kasabwat mo, dahil ine-expect mo na marireleasean ka tapos biglang naghigpit ng ganito, biglang tinanggal na yung mga for later release, patay na. So ako ngayon, congressman, magagalit ako. Putsang ina nyo, ginamit nyo kami nung nakaraan. Nasira kami sa constituents namin. Tapos ngayon, gusto nyo na naman kaming pumirma. Hindi nyo pa nga binabayaran nyo ang pagpirma namin nung nakaraan. Gusto nyo naman, pipirma na naman kami. Ano naman assurance namin? Kaya ito sinasabi nila na 200 plus. I doubt it. Pero I'm pretty sure na dito sa Congress, may impeach talaga si Inday Sara. Pero hindi ako convinced na ganun karami or katulad nung nakaraang impeachment ni VP. Duterte, yun nga lang may posibilidad daw na harangin ang pagiliti sa bise pag nakarating na ang articles of impeachment sa Senado. Narito ang aking report. Alam nyo naman na hindi ko gusto maging president. Kaya nga ako hindi tumakbo ng 2022, lalo na vice president. So para sa akin, kung manatili ako vice president, well and good. Kung hindi man din ako maging vice president, okay lang din sa akin. Deadma? Diba? Yun yung, alam mo, ito ang maganda sa mga Duterte Hindi nila ipinagpipilitan yung sarili nila dito sa mga posisyon na pinag-aagawan ng mga patay gutom sa kapangyarihan Totoo. Diba? Sabi niya, kung hindi man ako maging presidente, ma-impeach ako, walang mawawala sa akin. You're doing me a favor, a huge favor, kasi hands-on na nanay ito si Inday. Meron siyang anak na player ng basketball. Na lagi siyang nandoon nanonood. Binan na nga daw siya binan na daw siya, hindi na siya pinapayagan nung anak niya na manood kasi Diyos ko po. Yung mga referee natatakot yatang tumawag ng mga foul tsaka mga traveling gano'n. So tapos meron pa yan isang anak na kailangan ng medical attention. Tapos meron pa siyang isang anak din na nagdadalaga or dalaga na. So si Inday Sara is a hands-on mom kahit na siya ay busy bilang mayor, bilang vice mayor, bilang may mga negosyo. So simple man lang ang buhay niya. Hindi naman niya kailangan yung mga ganitong extravagante na kailangan mo ng kapangyarihan. Sa Davao lang, sapat na Sabi nga niya, di ba, nung interview niya sa amin, actually, ang isang regret ko is tumakbo ko Dapat talaga, hindi ako tumakbo. Dapat tinapos ko talaga yung term ko kasi marami pa akong gustong gawin sa Davao City. Yun lang ang gusto niya So, itong tao na to,
Wala siyang pakialam whether matanggal siya ngayon at hindi na siya tumakbo sa 2028. At least hindi na siya pwedeng kulitin ng tao. Kasi ang nangungulit lang naman kay Inday Sara na tumakbo siya, yung mga Pilipino na hirap na sa buhay, na feeling nila mas magaling siya sa tatay niya. Feeling nila magiging katulad siya ng tatay niya na may 6 na taon na political will at talagang sincere na magsilbi sa bayan O ngayon, kung may impeach siya dito, may impeach siya sa Senate, and then hindi na siya eligible for any government position, palagay ko Inday Sara can survive and will survive kasi hindi talaga siya and sila kapatay gutom sa posisyon sa gobyerno. Yan ang gusto natin sa mga Duterte. Diretso. At hindi raw takot na matanggal sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Sinabi niya yan sa gitna ng gumugulong niyang impeachment sa Kamara. Hindi ako parang gigil ba doon sa posisyon kasi kahit anong posisyon naman, kung gusto mo talaga tumulong sa tao, pwede naman yun. Kumpiyansa rin si VP Sara na walang sapat na ebidensya ang mga alegasyon sa kanya. Gaya noon, tinawag niya ulit itong pamumulitika. Ano ba talaga ang totoong kwento dito? Is this accountability or is this about removing a person who doesn't agree with the administration? Base naman sa konsultasyon sa mga kongresista ni Bicol Saro Party List Nagulat naman ako sa mukha nito. Pero man lumayo ka ng konti, putang ina yung pisngi mo, parang 2 betlog na magkalayo Ang inang mukha nito, pinaglisa sa ng loob, ano? Tayo kung ganito ang mukha ako talagang, sabi ko nga siya, ganito mukha ako talagang sisihin ko mga magulang ko. Tayo na naman, nay, ano ba? Saan nyo ba ako pinaglihi sa itlog ng kalabaw? Ang pangit, no? Puking ina nito. Walang hiya, pangit pa ng ugali ng hayop na ito. Putang ina, lahat ng pangit na parte ng mukha inilagay sa mukha niya Putang ina yung ito, hindi to pwedeng mag-swimming. Pag mag-swimming to, malulunod to, yung ilong niya nakataob Tangina, lugi kami sa iyo, Ridon. Tangina, ang laki ng butas ng ilong mo. Ang dami mong sinisinghot na hangin. Kaya pala minsan pag nandiyan ka sa paligid, manipis na yung hangin. Nahihigop mo lahat, punyeta ka. Ang iyang mukha na yan, Terry doon, umakyat na raw sa 215 ang bobotong ma-impeach si VP Sara. Sinigundahan niya ni Tingog. Ito, isa pa to. Tangina ng mga mukha yan. Itong mga tao ng Congress, putang ina, mga mukhang ewan parang kailangan talaga maging mayaman para magkaroon ng syota. Alam mo, ito yung sinasabi ko ang dadami ng pera ng mga hayop niya, ang papangit pa din. Ako wala akong pera pero may skincare ako. Nagpapa-facial ako, ganyan. Kahit maitim to, malinis to. Kita niyo yung balat ko, walang walang bukbok yan. Papaalaga ako kay Miguel Vega kung ano-anong tinutusok sa mukha ko niyan para magkaroon ako ng itsurang bahagya. Tangina itong mga to, ang yayaman na. Ako mahirap ako. Tapos kahit ang papa, naalagaan ko yung sarili ko. Ay, medyo nag-workout ako, ganyan. Baker Slim tayo. Diet tayo. So medyo matipuno tayo. Tapos palagay ako ng mga tato para mukha akong hindi ako magmukhang kengkoy. Itong mga to, ang papangit. Ang dadami ng pera. May science. Gagastos ka lang. Ang dami mong pera. Gusto mo gumanda itsura mo, gagastos ka lang konti. May pera man sila. O baka naman may pera sila, ginagastosan na nila yung mga mukha na yan, pero puta wala na talaga pag-asa. Yun ang mahirap. Putang ina ito, mukhang Di ko alam kung putis ang pinaglihi ito, mukhang pinaglihi yata ito sa natapakan tae. Kung may siyensya na, may skincare products na, may mga esthetician na nag-aayos ng mukha, putang ina ganito pa rin ang mukha mo. Sumpa na yan ng Panginoon sa'yo dahil alam ng Panginoon na puta yung lahi nito walang kakwenta-kwenta, kaya taina, papangitin na natin. Sobrang pangit na mga ugali, taina niya hindi na mapaganda yung mga mukha dahil nagmamanifest sa mukha nila yung mga pangit na mga ugali nila. Party List Representative Jude Asidre. Sa party list block pa lang daw kasi, 47 na raw ang nagsabing bobotong pabor sa impeachment. After the second, the AMLAC, and the third hearings, mas dumami. Bulol pa, puta. Hearing. Tatanda na, putangin mga to, mga walang silbi. Yung, kumbaga, kung meron pang nagdadalawang isip, by the second and third, medyo mas marami na. Tanda mo na, may lisp ka pa. Sabi ng nanay ko, masarap daw ang paksiw. Inabulol. Pangit na bulol pa. Pucha, pag ganyan ang kamukha niya mga dito si nakagano na rin siya, kamukha niya na si Sendena, Sendanya. Uso ba yung ganyang gupit baliko? Tayo na lahat talaga ng galit sa mga Duterte, ang papangit, no? Si Sendenya, si Chel Jokno,
Si Leila de Lima, maitim ang liig. Maitim ang batok. Nakdang pucha talaga naman, oh. Malas, si Luistro, kahit maligo, parang alas 5. Parang lagi mukhang alas 5 na ng hapon. Ewan. Dumami yung mas nakumbinse dahil sa ebidensya. Nabigyan na rin ng kopya ang mga kongresista ng Committee Report at Articles of Impeachment ni VP Sara. Sa Lunes ito inaasahang pagbobotohan ng mga kongresista sa plenaryo. Napansin nyo, Asidre yun ha. Si Asidre, mukhang ina-assert niya na may impeach si Inday Sara. Ano sa tingin nyo ang boto ni Romualdez come impeachment dyan sa plenaryo? Tao ni Tambaloslos yan, si Asidre. Kasi nakikita nyo yung tao ni Masaldico, yung Ako Bicol Party List, medyo nagbago na sila. Medyo binabanatan na nila yung gobyerno at saka yung liderato ng Kamara. Pero ito si Asidre, considering na baboy ramo ito ni hindi to aso, baboy ramo. Baboy ramo ito ni Romualdez. Bakit? Pabor pa rin siya sa impeachment. So ibig sabihin, kung pabor siya sa impeachment to, si Martin Romualdez, pabor pa din sa impeachment. Kung pabor pa rin si Martin Romualdez sa impeachment, ibig sabihin yung mga away nila magpinsang kunyari, pautot lang yan. Pautot. Inang yan. Budol na naman yan. Pero kung tuluyang ma-impeach si VP Sara sa Kamara, posible kasing may mga tumuto lalo't may mga kaalyado si VP Sara sa Senado. Pero ang boto pa rin daw ng mayorya ang masusunod. And is there pwedeng hindi mag-convene kung mananalo yung ganong boto? Yes, that's a possibility. Kasi nga, 24-member court ito, na kung ano yung sabihin ng majority, yun ang ruling ng court. So, Senate yung mag-rule as a body kung magkukonvene ba kami o hindi. I'm sorry, it's not the impeachment court who will decide by a vote of majority. Ayon pa Yun ang maganda ron. Yun yung maganda ron. Kasi, siyempre, may SC petition pa na nakabinbin. Noong nakaraan, nag-release ang SC ng decision, tapos ngayon, nag-release ang SC ng mga kung ano-anong mga bagay. So kung ngayon pa lang, makukuha na ni Inday Sara yung numero sa Senado, pwede nang hindi sila mag-convene as impeachment court. Kasi pwedeng sabihin netong mga senador, halimbawa ako mag-motion ako, di ba? Siyempre magkakaroon ng caucus. Pag nagkaroon ng caucus, pwedeng sabihin ng isang senador, mag-motion siya na motion to temporary restraining order. Na hindi muna natin to galawin. Bakit? Kasi may pending po na kaso sa Supreme Court. Let us wait for the Supreme Court to decide on the matter before tayo mag-convene as impeachment court. Kasi baka mamaya in the middle of the impeachment proceeding, biglang doon maglabas ang Supreme Court, so masasayang yung effort natin. So why not, since i-pressure na lang natin ng Supreme Court to decide whether constitutional or unconstitutional yung ginawa ng Congress na kung ano-anong kabalbalan. And then we convene. Halimbawa, there's a motion. Is anyone going to object? Is there any objection? There's no objection. I hereby, pwedeng ganun, di ba? Kaya, sino mag-object? Halimbawa, nag-object, apat lang, tapos 18. 18, kaya 17, nagbumoto na ipagpaliban. Walang magagawa yung Senate President. Wala silang magagawa but to adhere doon sa motion. So, pwedeng doon pa lang mamatay na yan. Kasi sabi ko nga sa inyo, si Lito Lapid, hindi yan, nung pagdating ng impeachment dyan, ang sabi ni Lito Lapid, I respect Supreme Court. I respect the Supreme Court. So, nagboto siya ng dismissal dyan sa dyan sa impeachment ni VP Sara. So, plus na si Lito Lapid. 9 plus Lito Lapid, 10. Plus dalawang Bilyar, 13. Plus isang Cayetano, 14. Dalawa na lang, kuha na nila yung boto. So talagang makikita natin si Mig Zubiri pa. Nagboto rin si Mig Zubiri ng archive. O 15 na yun, isa na lang. Hindi mo alam kung si Gatchalian. Di ba? Kung si Bam Aquino, boboto, pero isa na lang yung kukunin. Kasi ito yung mga nakikita natin na talagang hindi papayag ma-impeach si Inday. kay Lacson, ang makakatiyak lang na magko-convene ng impeachment court ay kung solid ang numero ng mayorya sa ilalim ng liderato ni Senate President Tito Soto. At tingin dyan ni Lacson, Sa ngayon, tingin ko solid. Wala namang ugong-ugong eh. May enough numbers kayo wala naman kung ditong mabutuhan. sikretong kudita eh. pinag-uusapan na rin ng ilang senador ngayon ang pagtatalaga ng isang impeachment manager sakaling matuloy ang Mahirap yun, yung impeachment manager, mahirap yun. Kaya nga ito ang problema natin eh. Kayong tayo mga Pilipino, pag nag-hire tayo, isa kasi sa crucial na trabaho ng Senado is maging impeachment court.
Pag nag-ano tayo, try lang natin na maghanap ng mga magagaling na abogado na ilalagay natin dito. Baka bukod sa batas ang ginagawa ng mga ito, dapat mga alagad ng batas at gumagawa ng batas yung or at least man lang abogado yung hinahire natin ng mga senador. O kasi katulad niyan si Tito Soto, ano siya? Siya ay Senate President, 'di ba? Senate President siya. So, siya yung magiging anong tawag doon? Presiding officer ng impeachment, no. Halimbawa, sabi, "Objection, Your Honor." What's the objection? Under revised penal code blah 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 blah. Anong sasabihin ni Tito Soto? Sa One Bull University nagtapos yan, sa Itbulaga University. Doon ang grading pag sa Itbulaga University, hinihila mo lang yung ruleta na ganun. Pag tumapat doon sa zero, putangin lang yan, lalagyan ka ng icing sa mukha. Yun lang ang inaabot ng utak niya ni Tito Soto. So paano siya ngayon magro-rule? Either dyan doon sa objection, 'di ba? Overruled ba o abstain? 'Di ba? Abstain tuloy. Kung overruled ba yung or yung objection or objection accepted, ganyan. So paano yung kada may objection, Your Honor, magkano siya? Let's session suspended. Tapos magre-refer siya dun sa mga sa mga abogadong mga kung sino man yung hire niyang manager na yan. 'Di ba? Tapos ang nire-recommenda pa nito ni Lacson na isa ring ogag si Kiko Pangilinan, isa siya sa mga boboto, tanga ka ba? 'Di ba kada ba merong katanungan kasi nung sabi ko nga nung si Enrile ang Senate President, dahil nga abogado siya at napakahusay niyang abogado, hindi lang siya basta-basta abogado kasi abogado siya nung panahon pa ni Jesus. Tanda na nung tao eh. Oo, before Christ pa nandiyan na siya eh. Nung pinako nga si Jesus sa krus, nandoon siya, napatakan pa siya ng dugo sa mukha kaya humaba yung buhay niya. Walang sobrang tanda ni Enrile. Kumbaga yung constitution paatras pa eh. Binabasa niya na yan. So nung siya ang Senate President at siya ang presiding officer dun sa mga nakaraang mga impeachment, na ipapaliwanag niya ng maigi according sa batas na hihimay-himay niya yung mga ganyang objections, yung rules na hihimay-himay niya. Hindi pwedeng nagka-crash course na siya. Alam niya na yan. Hindi yun ganun. Kasi kung magka-crash course ka lang tapos abogado ka na, nag-i-interpret ka na ng batas, putang ina, ba't nag-aral pa ng abogasya yung mga abogado? Pwede naman pala crash course lang. Di ginawa na lang sanang 2-year course yan o kaya 6 months. Kasi crash course lang naman hindi ba? So sabi ko nga kung dapat ako bilang Senate President, kaya naman siguro yun. Because I am not a lawyer. I will have this person as a lawyer na siya ang mag-preside para alam natin kung kung naiintindihan ba o hindi yung mga bagay-bagay. Yung hirap niyan, bobo sa batas yung ilalagay mo na presiding judge. Ang laki ng responsibilidad niyan sa impeachment ni VP Sara, mga boss. Delicates talaga yan. Dapat palitan talaga yan si Tito Soto. Ipalit kahit sinong abogado diyan. Wag na si Kiko. Wag na si Kiko. Bobo naman na abogado yun. Ilagay mo diyan si Marcoleta. Sino pa ba yung abogado? Si Cayetano. Yan, ilagay mo diyan, mga magagaling talaga. Ilitis sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Ang impeachment manager ang magsisiguro na maayos ang proseso sa impeachment court at ang posible raw ilagay sa posisyon na yan ay si Senator Kiko Pangilinan na isa ring abogado. Pero abogado nga, tanga naman. Sa pato, ang laki rin ng butas ng ilong nito. Ang lakas kumonsumo ng hangin nito. Hindi pa raw yan final ayon mismo kay Pangilinan. It's just a suggestion, so... Utay na, pati yung buhok niya sa ilong, putiin na. Hayop ng mga senador, mga politiko natin, mga mukhang paa eh. Wala pang final, pero tingnan natin. It's really... Grabe naman kasi yung kuha ng camera na to, pati yung utak ni... Kaya ba silipin mo yung ilong ni Kiko, wala kang utak na makikita. Pag sinilip mo yung ilong namin ni Banat Bay, puro utak makikita mo eh. Kala mo kulangot yun, pero hindi, yung utak yun. Yung ilong nito, buhok na lang meron, no? the decision of the majority. Mostly administrative, just for the smooth, orderly proceedings. Una nang sinabi ni Soto na magko-convene agad sila kinabukasan sa araw na maipadala na sa kanila ng Kamara ang Articles of Impeachment. Diba, bobo? Bobo eh. Tingnan mo. Yung ibig niya sabihin ng forfeit bukas. Kaya nga forfeit 4 eh. Pang-4 na araw dapat. Joke. Walang hiya kayo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa,
Pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang